Naabuso ka na ba ng isang narcissist o isa ka sa mga naging biktima ng isang narcissist? Ang narcissist guys ay isang personality disorder or ang pinag-uusapan dito ay ang behavior ng tao. Ngayon, kung hindi mo pa alam or isa ka sa mga to, ito ay ang mga palatandaan at ang video na ito ay para sa iyo. Paano nga ba natin malalaman na ang tao na nakakasalamuhan natin at nakakasama natin ay isang narc? Una, ay pasasakayin ka muna na siya ay isang mabait na tao. Lahat ibibigay niya sa'yo, paniniwalain ka niya na siya ay mabait at hindi siya katulad ng ibang tao. Kapag nakuha niya na ang kalooban mo o nagkapalagayan na kayo ng loob, doon na papasok ang kanyang personality disorder or behavior. Una, sila ay laging tama. So, wala silang tinatanggap na explanation kahit na alam naman natin kung ano yung tama at mali. Kahit na alam natin na tama tayo at sila ang mali. Ngayon, kapag nalaman nilang sila ay nagkamali, gagawan ka nila ng excuse. Ang excuse na ito, palalabasin nilang sila ang tama at ikaw ang mali. So, ang nangyayari dito ay nagiging biktima sila. Pangalawa, kapag paiba-iba ang kanyang ugali. Halimbawa na lang na kausap mo lang siya, patawa-tawa lang siya, ganun-ganyan. Yung pala, may iniisip na siyang gagawin para sa'yo. So, yung gagawin niya, minamanipulate niya kung ano yung magiging treatment niya para sa'yo. Pangatlo, ay kung palagi siyang nagtatantrums ng walang dahilan. So, yung pagtatantrums niya yun, ay ikaw yung pagbabalingan niya. So, gagawa na naman siya ng eksena para pansinin mo siya. Or, yung attention mo ay mapunta sa kanya. Kasi karamihan dito guys, sa mga narcissist, ay yung mga papansin ba. Gusto nila fully attention ba. Kasi kung hindi mo sila pinapansin, sasabihin nila, ganito ka, ganyan. Tapos, ang gusto nila, loyal ka sa kanila, kahit hindi naman talaga ka loyal. Diba? Gagalitin ka nila, iinisin ka nila, hanggang sa mainis ka na, at tatanungin ka pa nila, masaya ka pa ba dito? Diba? Tatanungin pa, tanga lang. Ang apat, wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Kumbaga kasi, ang mga taong ganito ay ang makasarili. Kumbaga, kahit umiyak ka ng dugo dyan o maglupasay ka dyan, wala siyang paki. Basta iisipin niya lang yung sarili niya. Basta iisipin niya lang yung galit niya, galit siya sa'yo, dapat ikaw ito, yun lang. So, yung mindset niya, nandun lang. So, naka-stuck lang yun doon. At ang sumunod naman po, ang mga taong ganito ay ang bida-bida. Kulang sa attention. Diba? Ang gusto nila sila yung pinupuri, kahit na alam natin na hindi naman sila kapuri-puri. Gusto nila sinasabihan natin silang maganda, kahit hindi naman sila kagandahan. Ayan yung mga ugaling narcissist. Kasi nga may mga personal disorder sila. So paano nga ba natin sila maiiwasan? Actually, ang tanging pag-iwas natin dyan ay layasan natin, alisan natin. Kasi ito yung nagkukos ng toxic eh. Lalo pagdating sa trabaho, isa siyang toxic. Diba? Isa siyang nagpapababa ba ng self-confident mo. Minsan pa nga mangyayari, iaangat ka niya, kakausapin ka niya na masaya siya para sa'yo, pero hindi. Ano yun eh, kumbaga tinatawag na silent treatment ba? Yung ginagawa niya na minamanipulate niya yung utak mo
Kumbaga magkakaroon kayo ng vice versa na siya yung magiging biktima at ikaw yung masama. 'Di ba? At saka yung isa sa mga ugali pa nito, mga behavior nito, yung papalit-palit ng desisyon. Tapos sasabihin nila ganito yung sinabi nila, ganito yung instructions nila. Ayun, nabago na. Kahit na, kunyari, sinabi bumili ka ng tinapay, pero hindi pala niya sinabi. Ngayon, babalik na rin niya yung sitwasyon. Ganun yung ugali nila. Basta hindi natin maiintindihan kung anong merong ugali siya. Kung pagbabasihan natin yung behavior ng bipolar, halos magkaparehas. Pero mas malala to, yung narcissist disorder. Kasi mentality na to eh. Kumbaga, yung utak mo na eh, di ba? Para kang baliw. So, ganon. Kung may makasalamuha kayo ng mga ganitong tao, layuan na natin. Kasi toxic siya eh. Hindi makakatulong sa mental health natin. Makaka-breakdown lang siya sa atin. Kasi walang pangontra dyan, kahit anong gamitin mo, kahit gumamit ka pa ng bato ni Darna, hindi siya tatalaban kasi yun talaga yung behavior niya. Kaya ang the best way para makalayas tayo sa ganitong abusive person, layuan natin. Run away from them. Kasi baka balang araw ikaw na yung paikot-ikot yung buhok mo kasi nababaliw ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. So yun lang. Yun yung mga palatandaan lang na merong disorder. Narcissist disorder ang isang tao. Yun lamang po. I hope na nakatulong ako sa inyo at may natutunan po kayo kahit papano. Maraming salamat po. Thank you.